Nagsimula ang pelikula sa isang eroplano kung saan sakay nito ang mag-asawang sina Vivian Agasti at Sisa Basilio. Kahit wala pa silang anak, medyo hirap sila sa buhay dahil natanggal sa trabaho si Vivian. Sa kanilang ikalimang anibersaryo, nanalo sila sa isang lucky draw. Ang gantimpala ay libreng pamamasyal sa isla ng Fiji, kasama na ang eroplano, hotel at lahat ng mga pagkain. Masaya na tinamasa ng mag-asawa ang kagandahan ng isla. Huling araw ng pagtira nila sa isla nang makatanggap ng imbitasyon na mula sa sponsor ng papremyo nila. Sa isang pribadong resort sila dinala at doon, nakasalamuhan ng mag-asawa si Mr. Ahmed Khan, isang bilyonaryong nagmamay-ari sa resort. Habang nakikisaya sa anibersaryo ng mag-asawa, inalok sila ni Mr. Khan ng isang makatotohanan na laro. Ayon sa kanya, kaparte yun sa napanalunan ng mag-asawa. Ang laro ay tinatawag na Table 21 at pinapanood ng mahigit 8 milyong katao on live. Magtatanong si Mr. Khan ng 8 tanong, ang sagot ay oo at hindi lamang. Pagkatapos, gagawin nila ang 8 bagay na may kaugnayan sa tanong. Hindi makapaniwala ang mag-asawa sa sinabi ni Mr. Khan na 21 milyon ang makukuha nilang premyo. Ang unang kasunduan ay hindi sila pwedeng umayaw, hindi sila pwedeng humingi ng tulong at hindi pwedeng magsinungaling. Nakumbinsi ni Sisa ang nagdududang si Vivian, sinabi niyang hindi naman sila kilala ni Mr. Khan. Bilang formalidad, pumirma sila ng isang kasunduan na naiintindihan nila at bukal sa kanilang loob ang pagsali. Kinuha ang kanilang mga cellphone, naglagay ng mga CCTV sa paligid at pinasuot pa sila ng maliit na lie detector test machine. Muli ay inulit ni Mr. Khan na kung magsinungaling sila, may kaakibat na parusa. Sa harap ng mga manunood sa internet ay inumpisahan nila ang laro. Ang unang tanong na 1 milyon ang premyo ay para kay Vivian, kung nahihiya ba siya na ipakita sa publiko ang kanyang pagmamahal kay Sisa. Sa sagot niyang oo ay umayon sa berdeng ilaw ng lie detector test. Natuwa si Mr. Khan at ang mag-asawa sa isang simpleng tanong. Ang una niyang gagawin ay buong pagmamahal na halikan si Sisa sa gitna ng kalsada. Katwiran niya ay asawa naman niya ang babae, buong pagmamahal niyang ginawa habang kinukuhanan sila ng video ng mga tauhan ni Mr. Khan. Sa pag-aakalang pinagloloko lamang sila, sarkastiko na sinabihan ni Vivian si Mr. Khan na nagtagumpay siya sa hangarin niyang ipahiya silang mag-asawa sa publiko at sa social media. Nagdesisyon silang umalis dahil sino nga naman ang sira-ulong magbabayad ng 1 milyon para sa isang halik lamang. Pagbukas nila ng pinto palabas ay nagulat ang mag-asawa at isang tambak na pera ang kanilang nabungaran. Sinabi din ni Mr. Khan na ang 1 milyon ay nailipat na sa kanilang bank account. Tuwang-tuwa ang mag-asawa nang makita sa kanilang account na andoon na nga ang 1 milyon. At pa na tinanong kung ano ang susunod na gagawin. Ang pangalawang tanong ay 2 milyon ang halaga at para naman kay Sisa. Kung talaga bang kilalang kilala siya ni Vivian. Ang sagot niyang hindi ay tumugma sa lie detector. Inihain ni Mr. Khan ang kanyang niluto na karne. Pagkakita pa lang ni Sisa ay nasusuka na siya. Sinabi ni Vivian na talo na sila, kilala niya ang kanyang asawa. Mas gugustuhin niyang uminom na lamang ng lason kaysa kumain ng karne. Hindi niya sukat akalain na naduduwal man ay pilit nilantakan ni Sisa ang naihain na karne. Tumawa lang si Mr. Khan na sinabing hindi nga siya kilala ni Vivian. Sa mga katulad niyang walang trabaho, papatay pa sila sa halagang 2 milyon. Huwag na siyang mag-inarte pa ang dagdag ng bilyonaryo. Ang ikatlong tanong ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Para naman kay Vivian. Kung nasubukan na ba niyang magmanipula ng tao? Yung sitwasyon na pinaniwala niya ang isang tao sa isang pangyayari na hindi naman totoo. Bago sumagot si Vivian ay naalala niya ang isang pangyayari. Bago naging sila ni Sisa ay may kasintahan ang babae na si Bobby. Kinausap niya si Bobby at sinabing nagalaw niya si Sisa. Katunayan, magaling sa kama ang babae ang dagdag pa niya. Nagalit si Bobby sa nalaman kaya nang dumating si Sisa, sinampal siya ni Bobby na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Naagaw na niya si Sisa kay Bobby. Tumugma uli ang sagot niyang oo sa lie detector. Ang gagawin niya, manipulahin niya si Mr. Khan na pumunta sa may bintana. Sinabi niyang hindi siya magician pero kung pupunta si Mr. Khan sa may bintana, 3 beses niyang mamanipulahin na babalik sa dati niyang pwesto. Pumunta nga ang bilyonaryo sa may bintana. Nakatayo na sa bintana si Mr. Khan nang tawanan siya ni Sisa at sinabing kumagat siya sa manipulasyon ni Vivian.
Huli na nang maisip niyang napaniwala nga siya ni Vivon. Nakakahalata na si Vivon na parang may mali. Parang may ibig ipahiwatig si Mr. Khan pero sinabihan siya ng asawa na sakyan lang ang laro ng matanda. Tutal ay madali lang naman ang mga tinatanong at ipinapagawa. Ang ika-4 na tanong ay halagang 4 na milyon. Tinanong si Vivon kung kaya niyang harapin ang isang bagay na kanyang kinatatakutan sa ngalan ng pag-ibig. Ipinaalala ni Mr. Khan na ang magsisinungaling ay mamamatay. Hindi niya iyon sinabi bago sila pumirma sa kasunduan. Walang bahid pag-alangan na sumagot si Vivon ng oo. Sa isang baol na salamin ay ikinulong si Sisa. Sa loob ng 7 minuto ay mauubos ang hangin sa loob kung hindi niya iyon mabubuksan. Ikakamatay iyon ng kanyang asawa. Kailangan ni Mr. Khan ng 50 liters niyang dugo para ibigay niya ang susi. Noong nasa kolehiyo pa sila, tinawag sila ni Sisa ng mga keskwela nila at may estudyante silang pinagtitripan. Naglagay sila ng isang timbang dugo sa may pintuan. Pagpasok ng estudyanteng si Akram, nabuhusan siya ng dugo. Dahil sa kanyang nakita, nawalan ng malay si Vivon. May phobia siya kapag makakita ng dugo. Sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan niyang labanan ang pagkatakot sa dugo para sa buhay ng asawa. Nagmadali siyang kumuha ng panturok at kinuhanan niya mismo ang sarili ng dugo. Ang ika-5 tanong ay para kay Sisa. Kung mamahalin pa ba siya ni Vivon kung wala na siyang buhok? Nakangiti siyang sumagot ng oo na inayunan uli ng lie detector. Ang gagawin, kakalbuhin siya ni Vivon at ibigay kay Mr. Khan ang buhok. Dito na umalma ang mag-asawa. Ayaw nilang sila ang gagawa, kung gusto ng bilyonaryo, siya ang kakalbo kay Sisa pero kung sila, hinding-hindi nila gagawin. Ipinaalala ni Mr. Khan na 5 milyon ang halaga ng gawain pero hindi na makumbinsi ang mag-asawa. Nagdesisyon silang umalis sa isla. Ipinaalala ni Mr. Khan na may pinirmahan silang kontrata at sinabing kung lalayo sila sa isla, sasabog ang suot nilang bracelet. Wala na silang magawa, labag man sa kalooban ay kinalbo ni Vivon ang asawa. Ang ika-6 na tanong ay may halagang 6 na milyon. Tinanong si Vivon kung nasubukan na niyang pagbuhatan ng kamay si Sisa. Sumagi sa isip niya na minsan silang nagtalo na mag-asawa. Nalaman niyang nagpalaglag si Sisa na hindi sinabi sa kanya kaya sa galit, hindi niya pinakinggan ang paliwanag ng babae ay sinampal niya ito. Ikinatuwa lang ni Mr. Khan ang sagot niyang oo. Ang gagawin ay sasampalin naman siya ni Sisa. Hindi na kontento si Mr. Khan sa mahinang sampal dahil may sukatan ng bawat sampal na iginagawad niya kay Vivon. Sinabi pa ni Mr. Khan na isipin ni Sisa ang anak niyang nalaglag para may emosyon ang kanyang ginagawa. Kailangan malakas para maitala sa makina na pasado ang sampal. Nagtaka si Vivon at sinabi kay Sisa na parang may mali. Maraming alam si Mr. Khan sa kanilang buhay. Katulad ng kawalan niya ng trabaho, ang takot niya sa dugo at ang paglaglag ni Sisa sa anak nila. Ang ika-7 tanong ay para kay Vivon, kung nakapanira na ba siya ng pag-aari ng iba ng walang dahilan, oo lang ang sagot niya. Ang kanyang gagawin, sa isang paradahan ay inutusan siyang sirain ang isang kotse. Pinagpapalo niya hanggang magkabasag-basag ang sasakyan. Kinuhanan din niya ng video ang kanyang ginawa. Nakita ito ng may-ari kaya binogbog nila si Vivon. Sa kabutihang palad ay nakatakbo ito at naharang ng isang pulis. Nagsumbong si Vivon sa pulis pero hindi siya pinaniwalaan nito kaya tinakasan na lang niya ang nagtatakang pulis. Ang mga nangyari ay na-videohan ng mga tauhan ni Mr. Khan. Hindi makita ni Vivon si Sisa kaya tinanong niya kay Mr. Khan. Sinabi ni Mr. Khan na dahil lumabag siya sa usapan nang humingi siya ng tulong sa pulis, kaya, bilang parusa, dinala si Sisa sa isang diskohan para hubaran. Bago siya tuluyang mahubaran, pinuntahan ito ni Vivon at kinalagan si Sisa na nakatali sa entablado ng diskohan. Ang ika-8 at panghuling tanong ay para kay Sisa. Ayon kay Mr. Khan ay siyang sasagot sa lahat ng gumugulo sa isipan ni Vivon. Ang tanong ay kung nagpakangkang ba si Sisa sa ibang lalaki pagkatapos may kasal kay Vivon. Hindi ang sagot niya. Sinabihan siyang sinungaling ni Mr. Khan. Tinanong si Sisa kung sino si Rad Malhotra na kanyang boss. Gamit ang telepono ng babae ay nagpadala ng mensahe si Mr. Khan kay Rad. Sinabing magaling siyang kalaro sa kama. Sumagot si Rad na magaling din si Sisa. Sa kanyang narinig ay parang gumuho ang mundo para kay Vivon. Todo naman ang pagmamakaawa ni Sisa sa asawa. Ginawa niya iyon dahil tatanggalin na siya sa trabaho at wala na din naman trabaho si Vivon. Paano na sila mabubuhay ang paliwanag niya?
Galit na kay Sisa ang asawa. Sinabi ni Vivian na tapos na ang pagiging mag-asawa nila. Hindi pa natatapos ang laro ang sabi ni Mr. Khan. Katulad ng alituntunin sa laro, ang magsisinungaling ay mamamatay. Kaya papatayin niya si Sisa. Umapela at nagmakaawa si Vivian na gagawin niya ang lahat, huwag lang patayin si Sisa. Humanga si Mr. Khan na kahit alam na niyang kinangkang ng iba ang asawa niya ay gusto pa niyang iligtas. Mabubuhay si Sisa sa kondisyong papatay ng ibang tao si Vivian ang isinagot ng bilyonaryo. Gusto niya din maka 10 milyon na views sa kanyang channel. Para matupad iyon, gusto ng mga manunood niya na makapanood ng isang totoong pagpatay. Binigyan si Vivian ng baril at kasama ang isang tauhan ni Mr. Khan ay nagpunta sila sa isang bahay. Sa loob ng kwarto, may isang lalaki na nakaupo sa sahig. Hawak-hawak ni Vivian ang baril ay lumapit siya at itinutok sa lalaki. Pumasok sa kwarto si Mr. Khan pero sa kanila iniumang ni Vivian ang baril. Umagaw pansin kay Vivian nang magsalita ng papa ang lalaki. Nakilala niya agad iyon na si Akram. Nagulat sila ni Sisa sa natuklasan. Sa itsura ni Akram ay parang may diferensya sa pag-iisip. Sinabihan siya ni Mr. Khan na barilin na si Akram. Tapusin niya na lamang ang sinimulan nila 10 taon na ang nakalilipas. Kung hindi, papatayin niya si Sisa. Ang nakaraan, sinampal ng isang babae si Akram na bagong estudyante sa universidad. Humingi din siya ng paumanhin at itinurong inutusan siya ng grupo na pinamumunuan ni Vivian. Sila ay mga bully na estudyanteng patapos na sa pag-aaral. Ginawa nilang inuman ang tirahan ni Akram at kahit hindi ito umiinom ng alak, pinainom nila siya ng sapilitan. Lagi siyang pinag-iinitan ng grupo ni Vivian. Ikinukulong sa kuwabita, at kung ano-anong inuutos na gagawin. Kahit hindi siya kumakain ng karne ay nilagyan nila ang pagkain niya ng karne. Minsan ay pinaliguan ng dugo. Pinaglaruan siya ng question and answer na pag mali ang kanyang sagot, sampal ang iginagawad sa kanya. Ang katwiran ng grupo ay karapatan nila na mga senior na gawin sa kanilang mga junior ang ganoong sistema. Naging trauma kay Akram ang mga nangyayari. Minsan ay inutusan siyang pagpapaluin ng isang tindahan dahilan para siya ay mabogbog ng mga may-ari. Sinabihan siya ng isang kaklase na lumipat na lang sila ng eskwelahan pero nagdahilan si Akram, sinabi niyang ikakagalit ng kanyang ama. Sasabihan siyang isang quitter at kung ano-anong idinadahilan. Naisipan niyang magsumbong sa kinauukulan pero naharang siya ng grupo ni Vivian. Sa isang bakanteng gusali nila ito dinala at doon ay binogbog. Hinubaran ng mga damit saka kinalbo ang kanyang ulo. Ginagawa nila iyon habang ibinivideo. Hindi na ito nakayanan ni Akram at tuluyang na trauma. Sa kasalukuyan, sa nakitang nakakaawang katayuan ni Akram, binagabag ng konsensya si Vivian at itinutok sa kanyang ulo ang baril. Hindi yun pumutok. Sinabi ni Mr. Khan na kayang-kaya niya silang patayin anumang oras katulad ng mga kasama nila, pero gusto niyang maranasan nila ang dinanas ni Akram. Hahayaan niya silang mabuhay at kakalimutan ang lahat, pero ang kasalanan na kanilang nagawa ay kahit kailanman, hindi nila ito makakalimutan. Nagtatapos ang pelikula ng akayin ni Mr. Khan si Akram palabas ng bahay. Shout out sa ating kaibigan na si Totski Ligwatan.